May mga lumapit sa amin, gusto daw maging testigo, pero sa vetting process na iyan, napag-alaman namin, sugo ni Kibuloy. The Constitution is very clear to confront his witnesses in public. Kung ikaw may atraso ako sa iyo o ayaw mo sa akin, harapin mo ako, sabihin mo ano ang kasalanan ko sa iyo at sabihin ko sa iyo kung gaano ka sa akin. One thing that really bothers me most is yung may magtestigos na nakakover. Parang hapon, during the Japanese time, lagay ng supot tapos magturo kung sino yung anti-Japanese. Sino man ang witness mo, tanggalin mo yung supot mo. Confront me kung ano ang kasalanan ko in front of the world. Hindi ito panahon ng hapon, magsabi ka, sige, mag-testify kayo. I will invoke the Constitution. And if you want, I will just walk. Swing ko kay Pastor. Lumakad ka, Pastor. Pag inaresto ka, magsuntok ka na muna tayo dito. Para kay Duterte na dati na ring naging piskal, kung ang dahilan ng pagtatakip ng mukha ng mga testigo ay dahil sa natatakot sila na malagay sa panganib ang kanilang mabuhay, ay nariyan naman ang gobyerno para protektahan sila. The state must protect the witness of Ontiveros. Pag sinabi niya PNP, provide 1 battalion to protect this witness, ang PNP kailangan must make sure na pag namatay itong witness na ito, ikaw PNP official, you will answer for it. Yan. Hindi yan sa supot. Gobyerno ang tawagin mo. Witness yan ng gobyerno. Kasi ang agrabyado dito, gobyerno. Sige, protect. Hindi yan, magtago-tago ka ng supot. Sabihin mo si Acorda, pati yung army. Si Browner, sabihin mo, pati ikaw, John Browner, ikaw mag-contribute ka rin sa security ng tao na ito. Because she is entitled to the protection of the state. And the state must provide the protection whether Browner or Acorda like it or not. Hinamon din ni Pastor Apollo C. Ontiveros na ipatupad ang 17 kondisyon niya bago humarap sa Senate Committee para maging patas ang laban. Isa rin sa mga kondisyon ni Pastor Apollo ay ang ipakita ang mukha ng mga peking testigo at huwag limitahan ang sagot niya sa anumang tanong sa simpleng oo o hindi lamang. Bagay na sinang-ayunan ni Duterte na dati na ring naging mambabatas. Parang undemocratic talaga. You cannot confront the witnesses. Hindi mo mabuko, hindi ka makasagot. Kung sabihin lang mga senador, makinig ka lang, o na congressman, makinig ka lang. Alam ko, bakit alam ko? Galing ako doon noon. Look at the abuse of power of these people who are there. How can I respect you? How can I face you and respect you? Itong aking 17 conditions are not unfair. They are just for the fairness of the fight. Punta ko dyan, you waiver your rights of contempt power, you waiver your rights of immunity, and I can cross-examine all of your witnesses. 17, basahin mo yan. O di fair tayo. Fair tayo, maglaban. Huwag mo kung palabanin sa'yo nakatali kamay ko. Tapos ang yabang-yabang mo. Ang yabang-yabang mo, alis ka dyan sa Senado, pili ka ng lugar, magdebate tayong dalawa dito sa SMNI na wala kang contempt power. Kahit lahat ng congressman na kasama mo, magsama na kayo, pati yung nasa kongreso. Sila si Pimentel, sila si Tambunting, magsama kayo. Magdebate tayo, ako lang isa dito. Tapos, debatihin ninyo ako dito with any issue. Walang contempt power, pantay ang atin, dito kayo makikita ko. Laban ako sa inyo. Pero, huwag mo kong palabahan na katali kamay ko. Nakatali pa ako. O tapos ang yabang-yabang nyo. O tapos yung mga witness ninyo, puro pa mga sinungaling. And you know that they are lying. Under oath. Kaya tinakpan mo yung mga mukha nila. You know that. Ako, sabi mo, takot ako sa Kongreso? Takot ako sa Senado? Hindi. Ikaw takot sa Korte.
Bakit tayo pumunta sa korte? That is where the judgment should come from. It should not come from you. Ang mapumunta ako dyan, anong mangyari? Igigilty mo ako? Ang mangyari mo lang, contempt, tapos bilanggo. Yun lang. Tapos mayroong naghihintay sa akin doon, dali na ako somewhere or wherever. Ganun ang laban natin, hindi patas. So, answer my 17 conditions, verify them, and then sign them, and I'll be there. Pantay ng laban natin yan. I would say na itong si Kibuloy na ang pinaka naging recalcitrant sa mga inimbita. Kasi yung iba nating maaalalang kailanganin pang isabina o arestuhin, at least nag-appear man lamang sila minsan sa Senate hearing. Lumalabas talaga na mukhang pare-pareho ang modus operandi niya. Whether dito sa Pilipinas or sa ibang bansa pa. Dahil sa mga 3 hearings namin so far at pagharap namin ng siguro aabot na halos 2 dosenang witnesses, may lumalabas na at least 3 o 4 na areas for remedial legislation. Ibig sabihin, mga batas o grupo ng batas natin na pwedeng marekomendahan ng aming komite sa committee report ng pag-amyenda or pagpuno ng mga gaps. At ito po yung mga mabibigat na areas din for legislation. Isa na po yung sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Kasi masasabi po bang nakapagbigay talaga ng consent ang isang babae, nakabaro na atin, or isang menor de edad pag pinaniwala siya na yung pagsakripisyo niya at pag-alay niya ng kanyang katawan, but in what constitutes rape, ay religious sacrifice sa isang nagsasabing siya ang appointed son of God. Paliwanag nyo nga, gaano kayo kakumpiyansa sa integrity at authenticity ng inyong mga witnesses? Kasi yun yata yung pinupulaan nila Pastor Kibuloy. Naka-face mask, hindi klaro kung ano yung mga tunay na pangalan, at paano pa talaga nagsimula? Napanood po nila ang amin ding investigasyon, pinamunuan ng Senate Committee on Public Safety at secondarily ng Senate Committee on Women, investigasyon po dun sa Socorro Bayanihan Services, Senyor Aguila. And kwento po ng mga naging witnesses namin dito naman sa investigasyon kay Kibuloy na na-realize nila, ay, pareho pala ang karanasan namin at baka makakuha din kami ng hustisya tulad ng mga victim survivors ni Senyor Aguila. So sila po ay talagang lumapit sa amin at pagkatapos ng unang hearing, lumapit yung iba pang witnesses na nakapanood ng unang hearing. Itong mga testigo namin na kinailangang mag-alias muna, mag-mask muna, nag-execute po ng sworn affidavit na kanilang pananagutan, pinaninindigan. At kung merong magkaso sa kanila na nagsinungaling, handa po silang manindigan. Si Kibuloy, hanggang ngayon, wala pang naibigay na formal at legal na sagot sa komite. At yung iba rin naman naming mga saksi, Ms. Malu, ay nagpakita na ng buong totoong pangalan at buong mukha nila. Halimbawa si Miss Reynita sa Singapore, si Sir Dindo sa Canada, pati si Miss Arlene sa US. Kaya pwede ba? Walang karapatan si Kibuloy pulaan sila dahil sila, they are laying themselves on the line, hindi tulad niya. Sa panig po ng inyong komite, paano yung inyong validation o investigation? Kung sila ba ay palang mga tunay na konektado sa mga usapin? Opo, salamat. Yun na nga pala siyempre binivet po ng aking team sa opisina yung genuineness nitong mga lumalapit na testigo bago po namin hinaharap, pinapa-execute ng affidavit at tinatanong sa committee hearings. And in fact, Ms. Malua, may mga lumapit sa amin, gusto daw maging testigo, pero sa vetting process na iyan, napag-alaman namin, sugo ni Kibuloy. Gusto lamang sa gitna ng hearing, pasinungalingan yung hearing dahil sila ay malalaman ng mga false witnesses. So meron din ganyang attempt i-disrupt at i-obstruct ang pagdinig ng komite. So sa vetting po namin, na-weed out namin yung mga ganon. Yung iba sa mga kaibigan niya. Una, halimbawa sabi niya, ito daw mga testigo ninyo,
pinag-aagawan siya kasi siya daw ay binata at gusto siya na parang tipong maging partner. Ano ho yung higing niyo doon? Diyos ko po. Well, may ilan na rin nagsasabing hindi totoong binata siya, may nagsasabing may asawa siya, may nagsasabing maraming kinakasama, and yun din nga po yung pinatutunayan ng ilang mga testigo namin na pinilit maging mga tinatawag na pastoral, na mag-render ng sexual services sa kanya. In effect, ginahasa sila, mga kabaro natin, ginahasa over a number of years, several of them na nagtetestigo so far. Huwag po niyang ilagay sa mga kababaihan, lalo na sa mga ginahasa niya, ang worst kind of victim blaming, sabihin na sila, yung mga babae pa, no, ang nag-create ng ganyang klaseng sitwasyon. That will not hold water po sa ilalim ng ating mga anti-rape laws. Okay. Ngayon, ang sabi po naman ni Pastor Kibuloy at sila Vice President Sara, trial by publicity yung ginagawa ninyo. Wala pong trial by publicity ang nangyayari kay Kibuloy. Siya ang umiiwas sumagot sa mga tanong sa proper forum ng Senate hearing. Kaya wala siyang maiharap sa publiko na mga sagot mula sa kanyang panig, kung ano-ano pang nakatatawang mga kondisyones ang ini-impose niya. So kaya hindi po natin masisi ang mga miyembro ng publiko na isipin na bakit ba siya tago ng tago? Baka may tinatago talaga siya. So actually, Ms. Malu, he has dug his own grave. Dahil not one but two invitations ng Senate, subpoena, ngayon show cause order pa. Kung sana simula pa lang humarap na lang siya. Okay. Ngayon, yun yung sinasabi nila na parang may prior judgment na daw ang Senado. Kumbaga, talagang bibitayin nyo siya. Hindi naman siya bibigyan ng parang fair play. Ilan na po ang naging subject ng resolution na similar lamang ang language, na naglalagay sa black and white na resolution yung mga reklamo sa subject resource person ng iba't ibang mga victim survivors. Excuse me, lahat sila humarap sa Senado. Kahit pa matataas na opisyal ng church and state. Humarap na sa mga dating Senate hearings ang isang former president ng Pilipinas, ang isang sitting Senate president, mga matataas na opisyalis ng cabinet, pati mga church officials, kung maalala natin yung Pajero Bishops investigation, lahat po sila ay hindi nagdahilang hindi sila dapat humarap sa Senate investigation. So, bakit naiiba si Kibuloy? At kung tulad nila, kung gusto nilang sabihin na hindi totoo ang mga paratang na nakapaloob ng mga victim survivors sa Senate resolution, so kinuha nila yung pagkakataon ng isang Senate hearing para sabihin yung kanilang panig. Hindi ko maintindihan bakit hindi yan magawa ni Kibuloy. Okay. Pati yung mga general, ay humarap na rin. Yes, mga huwes. Pati mga general ng armed forces. So, church and state, matataas na opisyalis ng pareho ay humarap na. Sino ba naman si Kibuloy para hindi? Okay. Ngayon, sa totoo lang po, tila nakasandal pa rin sa mga Duterte si Pastor Kibuloy. In fact, si dating Presidente Duterte, bali parang siya yung administrator ng lahat daw ng assets ng SMNI at ng simbahan. Samantala, si Vice President Sara nagsalita na parang tila nga trial by publicity yung inyong hearing sa Senado. Ano po ba yun? Ito po ba may partisan political divide? Well, yan yung nagpapakita ng partisanship at politika. Ngayon pang Marso na buwan ng kababaihan. Yun ang mas dapat pinanigan sana ni VP bilang isang kabaro din, bilang siya ay Secretary of Education. At mga bata na dapat nag-aaral ay kasama sa mga biniktima at binibiktima pa ni Kibuloy. Si Duterte naman, napaka-interesante talaga, siya ang inatasang administrador ni Kibuloy sa kanyang mga properties. Talagang lalong dumami ang issue sa ganyan. Dahil isipin talaga ng mga tao, ang mag-appoint lang ng administrator ay isang taong hindi na kayang mag-administer ng kanyang sariling properties. At sinong i-appoint niya? Siyempre, isang tao na, kumbaga, magkakabit talaga ang mga kapalaran nila kahit sa usapin ng pagmamay-ari ng mga properties.
and nag-appoint siya ng administrator. So nag-usap tuloy yung mga tao na, baka tatakas na sa bansang ito. Kaya nanawagan po ako sa Bureau of Immigration, siguruhin na hindi makatakas sa alinmang borders natin si Kibuloy. And in any case, ano man ang mangyari o hindi sa usaping yan, tuloy ang investigasyon ng Senate Committee dahil wala namang kaming balak ni kapangyarihan na i-confiscate yung kanyang mga assets. Ngayon, sa kabilang banda, si Senator Robin Hood Padilla at may ilan pang senador, Bongo, Cynthia Villar, Amy Marcos at JV Ejercito, pumanig na huwag daw i-arestuhin si Pastor Kibuloy. Ano ho yung silip nyo doon? Kasi kailangan ba nila ng 8 senador na pumirma para ma-invalidate yung inyong committee report o yung inyong hearing na ginanap? Hindi na mai-invalidate ang hearing at hindi rin po mai-invalidate yung future committee report dahil ang naging subject ng objection ay yung pag-cite ko in contempt kay Kibuloy. Pero hindi rin sila nakabuo ng 8 para i-lodge talaga officially yung objection na iyon. And actually si Sen JV po ay binawi ang kanyang pagpirma sa objection at ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa kanya sa pagtindig niya, no? Hindi kay Kibuloy kundi sa mga babae at bata na inabuso niya. So nag-fail na po yung objection na iyon sa pag-cite ko in contempt at ang active ngayon ay yung show cause order na kumbaga nagka-countdown, nagtitik yung 48-hour na metro niyan hanggang sa araw ng Biyernes. Alright. Bukas, ano po? Ngayon, yun yung dalawang pumirma doon sa labag doon sa contempt o order ninyo. Si Senator Amy Marcos, kapatid ng ating Pangulo. Si Senator Cynthia Villar, talagang medyo malaking boses sa Senado dahil hindi lang simpleng yung Villar Estates. Ano po? Kundi yung sabi, donor ng mga Dutertes din ang mga Villars nung panahon ng eleksyon. Ano po yun? Nakausap nyo ba sila recently? Well, after nilang nabalitaan kung pumirma sila, hindi ko na sila sinubukang i-dissuade pa. Nirespeto ko na lang yung kanilang pagpirma, bagamat yun na nga sabi ko sa lahat ng mga kasamang senador, buwan ng kababaihan ngayon at gawin naman nating happy para sa ating mga kabaro. Pero ako po'y masaya po talaga at nagpapasalamat sa mayorya ng mga senador na in effect sinuportahan yung aking pag-cite in contempt. Hindi po sila pumirma sa objection at higit sa lahat, pinakita nila yung pagkampi nila dun sa mga babae at nooy menor de edad na naghihingi ng spasyo, nasabi in their own voices yung kanilang katotohanan at nanawagan nga ako sa BI na wag patakasin si Kibuloy sa alinman sa mga borders natin. Alright. Pero nitong linggo lang na to, tila nag-show of force. Ano po? Yun yung mga membro ng Kingdom of Jesus Christ na mga followers ni Pastor Kibuloy. Marami-rami rin naman sila. At talagang tipong mataimtim na gusto nilang depensahan. Ano ho yung nasisilip niyo dito? Magkakaroon ba ng parang tipong mala people power na activities para depensahan at itago si Pastor Kibuloy? Well, ang people power naman nung 1986 ay milyon-milyon, no? Hindi pa naman umaabot sa ganyang magnitude, bagamat libo-libo nga. Basta ang sa akin, kapag umaandar naman yung ating mga constitutional processes, kasamang-kasama na po doon ang Senate investigation at ilang beses na rin nagsalita maging ang Korte Suprema in support of that. Parang hindi pa kakailanganin ang isang people power. In any case, yung people power noon ay para sipain ang isang diktadura, wakasan ang isang batas militar at manumbalik sa demokratisasyon. So kumbaga, para wakasan ang isang negatibo at simulan muli ang isang positibo. Tingin ko naman yung dito sa sitwasyon ngayon, ang pang-aabuso ni Kibuloy sa kanyang religious power, sa kanyang mga
miyembro, workers, tagasunod ay napaka-negatibo at yan ang dapat wakasan. Hindi yan ang dapat ipagpatuloy o depensahan. Okay. Senator Risa, nangangamba ba kayo na pwedeng maging madugo itong kiskisan ng Senado at ng grupo ni Pastor Kibuloy? Wag naman sana at hindi dapat. Nakakahiya naman kung si Duterte bilang dating presidente at si VP bilang kasalukuyang vice-presidente at yung iba pang miyembro ng kanilang mga pamilya na lahat ay mga nagtatrabaho sa gobyerno ang mangunguna pa sa paglabag sa mga batas at pagpasimuno ng anumang hindi karapat-dapat. At kaya rin na ako concerned na dapat nga hinihigpitan natin, hindi niluluwagan yung ating mga gun control laws. In any case, ang Philippine National Police pa rin ang pinaka may legal na mandato at pinaka may kakayahan i-preempt o tugunan ang anumang posibleng ganyang banta. Kaya I have full confidence, unang-una na sa mga legislative processes namin sa Senado at pangalawa, yung pagsiguro sa public safety sa pamamagitan ng PNP laban sa anumang either patuloy na pambabastos sa mga legislative process o anumang posibleng banta sa kaligtasan ng ating publiko.